In-online sell niya ang sarili sa bilyonaryong boyfriend ng kaibigan para maagaw ang binata. Pero, paano kung muling magbalik ang dalaga? Besh, kailangan ko umuwi muna ng Bacolod. Doon muna ako hanggang sa malibing si tatay. Pagpapaalam ni Reggie sa kanyang best friend na si Marseng. Ako Besh, mamimiss kita niyan. Sagot naman ni Marseng at nagmukhang malungkot siya at naiiyak. Besh, iiwan ko muna sa iyo tong cellphone na. Ikaw nang bahalang mag-message kay Ralph. Ako? O sige Besh, no problem, ako nang bahala. Besh, pakisabi na lang din kay Ralph na i-postpone muna namin yung pag-eyeball namin dahil sa nangyari kay tatay. I-chat mo lang siya ha. Oo sige, akong bahala sa kanya. Noong araw na umalis ang barko ni Reggie patungong Bacolod, binantayan naman ni Marseng ang barko at tinanaw ito mula sa malayo hanggang mawala na ito sa kanyang pananaw. Saka pa lamang siya nakahinga ng maliwag. Malayo na talaga si Reggie. Now, I have 1 month para isagawa ang mga plano ko. Kailangan mapasakin si Ralph. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Ayan na naman si Reggie sa kabilang bahay. Landi to the bones ang hagik-hik. Sure ni Marseng, nakachat na naman ito ang special FB friend niya. At ganoon din si Reggie kapag napatulog ng alaga niyang bata bilang yaya. Nasa dirty kitchen na yan para makapag-chat kay Ralph. At mula doon, dinig to the max siya ni Marseng sa kabilang bahay. At kung saan English tutor naman ito ng mga bata din. Minsan, parang nananadya pa nga si Reggie, making sure na nadidinig ni Marseng ang mga OA niyang pagpili at hagik-hik. Parang nang-iinggit ba? Bad trip to the max naman itong si Marseng kapag gano'n. Wala kasing gustong makipag-chatmate sa kanya at lalong walang mag-friend request na pogit mayaman. At least man lang mukhang mayaman sana, no? Kahit todong retoke na siya sa mga profile pictures niya. Kahit to the max na rin ang filter niya. Pero hindi siya nagpapahalatang galit. Friends sila ni Reggie for siguro mga 3 years na at nagtatawagan pa nga ng BFF. Mabait naman talaga itong si Reggie. Madaling pakisamahan. Humble at maalalahanin. Sweet at cute pa. No wonder nabingwit niya ang ideal man na si Ralph. Kahit medyo low IQ itong si Reggie. Si Marseng naman ay hindi lang matalino, tuso pa. Wais, ika nga ng iba. Hindi mapanlamang. Magunaw na nga ang mundo at mga planeta, basta hindi mo siya maiisahan. Talo nga lang siya sa looks ni Reggie at sa ugali. Kahit sa social media sites, obvious ang katarayan niya sa mga posts at comments niya. Kaya siguro walang magkagusto-gusto sa kanya. Care ko pa naman. Ika niya sa sarili. At balang araw, malapit na yung magkakajowa na din siya. Maririnig din ang mga nobela niya kay St. Jude. Pero type niya si Ralph. Yun ang problema. Patay na patay siya dito. Hindi alam ni Reggie yun, syempre. Ang alam ng kaibigan, loyal and trustworthy friend siya. Pero wala siyang ibang gustong lalaki except si Ralph. Palibhasa, wala namang nagkakagusto nga sa kanya. Pilit man niyang i-deny sa sarili, lalo na kapag guilty na siya kay Reggie. Pero si Ralph lang sinisigaw ng kanyang puso. Well, okay. Not exactly puso, sabi niya sa sarili. Si Ralph ang sinisigaw ng aking pagkaganid at pagnanasa. Mariin niyang pag-amin. Sabay ngiting demonyo. Sabay batok na rin sa sarili. Si Ralph ang confirmed gwapo at mayamang ka-chatmate ni Reggie. As in very rich, tall and handsome. Talagang walang bahid ng kahirapan dahil na din sa filthy rich nitong daddy. Kitang-kita sa mga posts ng binata, mga accessories na gamit niya, cars, properties na dinadisplay sa Facebook, and so much more. Confirmed billionaire ito.
Anyway, hindi na importante kung anong klaseng rich si Ralph sa dalawang magkaibigan. Kay Reggie, basta't in love siya sa binata at magustuhan din siya nito, sapat na yon. Kay Marseng naman, basta pogi at mayaman si Ralph, period. Ngayon, itong problema ni Marseng. So far, sa mga kwento ni Reggie, mukhang malapit na siyang ligawan nito. Parang days na lang yata. Panay daw ang pahaging nito at pahiwatig sa kanya. At pag-drop ng hint sa mga kachats ng pagtingin nito sa kanya at excessive concern. Feeling ni Marseng ay nagpapanik na siya. At hindi na siya papayag kahit mag-start lang na panliligaw ni Ralph kay Reggie. Itong tangang to, niligawan ng kagaya ni Ralph, sabi niya. One day, ayun na nga, sure na daw naliligawan ni Ralph si Reggie. Bukas na daw. Bukas? Tanong ni Marseng kay Reggie. Hindi niya napigilan ang pagbilog ng mata at gulantang ng boses niya, kaya mabilis siyang kumambyo. Wow naman, G! I'm happy for you! Bawi niya na may matching pilit na smile. How exciting yan at baka iyan ang simula ng pagyaman mo, dagdag niya. Pagyaman? Hindi naman, besh. Inaaya niya lang ako, finally na mag-eyeball sa SM. May importanteng bagay daw siyang sasabihin. Sabi pa ni Reggie. Kinakabahan nga ako eh. Pwede mo ba ako samahan? Inosenteng tanong nito kay Marseng. Saglit namang natigilan si Marseng. Paano niya sasamahan si Reggie sa tagumpay nito kay Ralph? At sa kasawian niya naman. Kahibangan yun. It's plain stupid. Hindi dapat matuloy ang date. Kailangan makaisip siya ng paraan para hindi magkita ang dalawa. Kung sa story pa nga ni Cinderella eh, kailangan sa kanya magkasyang mahiwagang sapatos at mawala sa eksena si Cinderella, Reggie. Malaking tiwala ni Reggie sa kanya kahit sa love affair nito. Confident siyang magpapasama sa BFF niya. In fact, si Marseng ang pinapachat niya kay Ralph dahil English tutor nga si Marseng. Above Carbo English ang written English niya kaya naman napaniwala binata na educated si Reggie. Gaya ng claim ng dalaga kahit pa grade 2 lang ang tinapas niya. At sa mga chat convo, nalalaman lahat ni Marseng ang detalye ng kayamanan ni Ralph. Lalo na yung mga inililihim sa kanya ni Reggie. Madami palang big corporations, farms, industries, hotels at resorts ang pagmamayari ng tatay ni Ralph sa bansa. At sa Asia na siya namang mamanahin pagpano ng sakitin nitong ama. Pag nagkataon at naagaw niya kay Reggie si Ralph, magiging asawa siya ng isang tagapagmana. Instant billionaire's wife. Nakakatawa ka, G. Pa-chaperon ka pa. Sabi niya pa kay Reggie. Malalaki na tayo. Alam niyo na ginagawa niyo. Pa-joke niya pang sabi. Gusto niya namang sumama para makita ng personal sa Ralph at umali. Pero ayaw din niya dahil baka makasira sa magiging plano niya. Wala pa naman siyang kahit anong plano. Pero feel niya, hindi dapat siya makita ni Ralph ng personal. At least, not in the moment. And in the first place, hindi dapat matuloy ang date. Parang umayon niya ang swerte kay Marseng isang araw. Feeling niya ngumiti ang langit sa kanya. Oops! Pwede bang mag-style ang langit sa maitim niyang bala kay Reggie? Duda niya sa sarili. Kaya nasiyahan siya ng universe na lang ang ngumiti sa may maitim niyang balak. Total, may black holes naman, ika niya. Kumatok si Reggie sa backdoor ng bahay na pinagchuchuturan ni Marseng. Dahil magkapatid nga ang amo nila, may access sa mga properties nila sa likod ng bahagi ng yards nila. Malungkot si Reggie nang buksan ni Marseng ang pinto. Oh, anyari? Tanong ni Marseng. Parang Biyernes Santo naman yata yung mukha mo. Ano na namang kadramahan yan? Pero mentally, nagtatanong siya kung baka nag-break kaya sila ni Ralph. Wish ko lang, naisip niya. Excited siya sa dahilan ng panlulumo ng kaibigan pero hindi niya pinapahalata. Pero malakas ang kutob niya. Wala pang ligawan at relasyon. Break na agad ang dalawa. Siguro na turn off sa low IQ ni Reggie. Besh, namatay na si tatang ko. Bulala si Reggie. Sabay hagulhol ng iyak. Na-frustrate si Marseng.
Akala pa naman niya inayawan na ni Ralph si Reggie. Namatayan lang pala. Pero okay, sige. Legit naman palang kadramahan niya. Kahit sino naman malulungkot pag namatayan ng tatay. Wari ni Marseng. Napayakap pa si Reggie kay Marseng, na nagulat ng kaunti at yumakap na rin kay Reggie. Sa totoo lang, hindi sanay si Marseng sa drama at iyak-iyakan. Pero nakakaawa talaga ang looks ng BFF niya. Sincere na nalungkot din siya para kay Reggie at nag-condolence agad. Kinomfort ang BFF at naglinta niya ng ilang comforting thoughts. Kaya siya ganyan talaga ang buhay, parang gulong, minsan flat tire, minsan okay, at lahat ng pasakit, may kapalit na blessings. Bigla namang natauhan si Marseng. Inulit niya sa utak niya ang last sentence niya. May kapalit na blessings. Sinabi ba niya talaga yon? Kasi parang mas akma sa kanya yon, hindi kay Reggie. Feeling niya, siya ang may buhay na flat tire. Puro pasakit. Walang magkagusto. Kaya ang mga comforting words niya ay meant for her. Although, hindi niya pa alam ang kahihinat na ng mga sudden developments ang umagang yon. Ang dating sa kanya, lahat ng pagpapagal niya ay may kapalit na blessings. At si Ralph yun. Medyo excited siya. Feeling niya, ngingiti na naman ang kapalaran niya at ang universe. Besh, ika pa ni Reggie at saglit itong napatigil para siguro may suspense. Kailangan kong umuwi agad sa amin sa Bacolod. Doon na muna ako hanggang malibing si tatay. Dugtong ni Reggie. Naisip naman ni Marseng. Sumama ka kaya sa libing? Nangiti siya ng kaunti, pero syempre joke lang yon. Ika niya sa sarili, sa malakas na tinig, sabi niya kay Reggie. Naku besh, mamimiss kita niyan. At nagmukhang malungkot siya at naiiyak. Bigla namang may nag-ring sa utak ni Marseng. Ting ting ting. Sabi ko na nga be. Aniya sa sarili. Aalis sa Reggie. At base sa mga funeral traditions sa province, mga 1 buwan ang burol nito. Ito na ang chance na hinihintay ni Marseng. Kailangang mapasakan niya si Ralph by the time na bumalik si Reggie sa Maynila. Or way before ng burial ng tatay ng kaibigan, para may chance na hindi ito babalik kapag nabalitaan niya na sila na ni Ralph. Napahigpit tuloy ang yakap ni Reggie sa tuwa. At feeling naman ng walang muwang na si Reggie ay kinokonsole siya ni Marseng. Kaya magkaiba ang takbo ng isip nila habang nagyayakapan at umiiyak. After 2 days ay nakaimpake na si Reggie at ready to go na. Hinabili nito sa BFF si Ralph at iniwan din niya ang cellphone niya kay Marseng. Besh, ikaw nang bahala kay Ralph ha. Chat mo lang siya. At pakisabi na postpone mo na yung eyeball namin dahil sa nangyari kay tatay. Chat mo lang siya para keep touching lang kami. I cannot lost him, lalo na ngayon. Sabi ni Reggie. Umayon naman si Marseng na kunwaring nalulungkot, iiling-iling. Pero wag ka, excited siya sa mga possibilities na naglalaro sa utak niya. Sabi niya, Besh, keep in touch ha. Ganun dapat, hindi keep touching. May masamang kahulugan yun. At yung lost mo, lose dapat. I cannot lose him. Ganon, hindi lost. Hindi napigilang itama ni Marseng ang grammar ni Reggie. Kasi nga, English shooter siya. Sobrang allergic lang talaga niya sa Carabao English. Hinatid pa nga ni Marseng si Reggie sa pier at hinintay na makaalis ang barko. At to make sure na umalis na nga ito. Napakadaming tao sa pier plus mga pasaherong paakyat sa barko. Nagsisiksikan kaya nang nakita niyang sumampa si Reggie sa barko, nawawala-wala ito sa kumpol ng sangkatauhan. Medyo nasusundan pa niya si Reggie habang papaakyat ito sa pinakaloob ng barko dahil sa red shirt nito. Pero nawawala din. Hanggang sa hindi na siya makita ni Marseng. Ang mahalaga na sure na siyang sumampa na nga sa barko si Reggie. Binantayan niya ng tanaw ang barko hanggang mawala na ito sa kalayuan. Saka pa lamang siya nakahinga ng maluwag. Malayo na si Reggie. Sabi niya sa sarili. Hindi siya pwedeng bumalik agad for at least a month. Unless syokoy siya at malangoy niya agad ito back to Manila. Wait, hindi syokoy. Ang bagay sa kanya, Serena na lang kasi pretty girl naman siya.
I'll give her that. Dagdag niya pa. Isa yun sa mga hindi matanggap ni Marseng. Maganda si Reggie. Siya naman, hindi. Well, may itsura naman siya. Ibang itsura nga lang. Not the type na magugustuhan ng mga super rich and handsome. Now, I have exactly 1 month to make things happen in my favor. Sabi niya. Pero kinagabihan, may masamang balita. At first, masama ang dating na to. Pero later, may kung anong maitim na budhe at balak ang nagpagalak sa puso niya. Nakita niya sa news na may barkong lumubog that afternoon na bound for Bacolod. At hindi naman siya makapaniwala nung nakita niya ang name ng shipping lines. Yun ang same, exact barko na sinakyan ni Reggie that morning. At sabi nga sa news, sa mga unang pahayag ng Philippine Coast Guard, no survivors. Saglit na na-freeze si Marseng. Inulit-ulit sa sarili ang news report. Walang survivors? Sa formula niya sa utak, ito ang equation. Reggie in that ship, plus lumubog ang ship, no survivors, equals no more Reggie, ever. No need to worry na babalik pa ang BFF niya. Wala nang Reggie na hahadlang sa ambitions ni Marseng. Solong-solo niya na si Ralph. Maliwanag na ang pagyabong ng love life niya at pagyaman. Sinagot din na St. Jude ang novena niya. Pero teka, paano ng itsura niya? Okay, wala pa namang actual eyeballs na Reggie at Ralph. So, Ralph has no idea kung ano itsura ni Reggie. Pero, okay kaya sa binata na hindi kagandahan? Malaki di hamak ang chances ni Reggie na matipuhan ni Ralph dahil sa ganda nito. Pero hindi siya sure if ganun din ang chances niya. Buti na lang, avatars lang ang profile pictures ni Reggie sa FB kaya Ralph has no idea kung ano nga bang itsura ni Reggie talaga. Pero kahit avatar ni Reggie ay mukhang mas maganda naman ito kaysa sa kanya. After 5 days, naglabas na ng pahayag uli ang Philippine Coast Guard sa news. No bodies found. Natuwa naman si Marseng. Reggie cannot come back in any form. Not even in bits and pieces. Tuluyan na ngang nawala si Reggie. Not even a trace. Ganun na lang saya niya. Na she had to treat herself out for lunch. To celebrate, nag-special halo-halo pa siya. Her favorite. After mga 5 subo ng halo-halo, bigla niyang naaalala ang cellphone ni Reggie. Oh my, it's been 5 days, sabi niya. Baka nakakilala na ng ibang girl si Ralph. Sayang mga open doors of opportunities ko. Buti na lang at dala niya sa bag ang cellphone ni Reggie. Nakita niya agad ang chat messages ni Ralph. Halatang hindi nabanggit ni Reggie ang sudden death ng airpods niya at ang biglaan niyang pag-uwi ng Bacolod. Puro romantic chats ang talalanding biro ang mga messages ni Ralph. Hanggang lately ay nagtataka siya kung bakit tahimik lang si Reggie. Oh, paano ng date natin? Hindi ka na nagre-respond. Nagda-doubt ka na yata sa akin eh. Or are you having second thoughts? Teka, galit ka ba? Message ni Ralph sabay grinning emoji. That was yesterday. Napatitig si Marseng sa halo-halo na hindi niya talaga nakikita ito. Ibang mga bagay ang nakikita niya. Mga bagay na magbabago sa takbo ng lahat-lahat. Malikot ang mga mata niya. Habang binubulay-bulayan ng maraming possibilities, madalim naman na ulap ang namumuo at umiikot sa mga plano niya. Kadilimang kumikidlat ng masidhing pangangailangan at pagnanais. Dark desperations of selfish ambition. At namutawi na nga sa isip niya. Okay, ako na si Reggie. Parang 10,000 watts na bumbilya itong lumiwanag sa utak niya. At kitang-kita niya na lahat. Mabilis siyang nag-type ng message sa chat at mabilis pa sa 4:00 sinend. Haha, got you there. I wanted to see how long you can stand being without me. Tagal din 5 days? Grabe ko, no? Sabi niya sa messenger. Lumundag naman ang puso niya na nakita nagsasayaw-sayaw agad ang mga dots na reply box ni Ralph. Nagtatype siya agad ng sagot. Nakangising sabi naman ni Marseng sa sarili. Labs talaga ng unggoy na to si Reggie.
Noon pa nga siguro nag-aabang ng message ito from Reggie. Dagdag pa niya. Pero, ang laki ng ngiti niya. Well, ako na nga si Reggie. Sigaw ng isip niya. I thought, nang ghosting ka na, Reggie. Reply pa ni Ralph. Buti naisip mo pang sumagot. Kamusta na? Kamusta ng date natin? Kailan ba? Kumunot man noo si Marseng. Ghost? Bulong niya sa sarili. Nanlamig siya sa ideya. Is there a chance na magmulto ang BFF niya dahil sa gagawin niya? Pero hindi. Sabi niya sa sarili, ang tanong dapat, totoo ba ang multo? Is there such a thing as ghosts? Kinalimutan niyo muna ito. Pero, kinabahan at nanlamig pa rin si Marseng pero hindi dahil sa multo. Ano isasagot niya? Baka kapag nag-meet sila in person, mabad trip lang sa Ralph at mawala sa kanya sa isang iglap. All the dreams and ambitions down the drain. Or, ano kaya kung sabihin na lang niyang wala na si Reggie? Malay niya, baka ibaling na ni good-looking billionaire ang atensyon nito sa kanya. Total, he never bothered asking for Reggie's real picture sa FB. Baka nga hindi naman particular si Ralph sa looks. Baka uso pa sa binata yung kalokohang, it's the heart that matters. Pero nangiwi din siya dahil duda siya sa lagay ng heart niya. Matagal niya ng planong sulutin si Ralph kay Reggie. That's a bad heart. Evil pa nga. Pero malay ba ni Ralph, diba? Hindi naman niya alam yun. Lahat ng ito ay naglalaro sa isip ni Marseng. Until, nag-chat ulit si Ralph. Ano na te? Pabiro ng binata. Sabay pahabol ng smiling emoji. Hindi niya naman namalayan na biglang kumilos na lang ang mga fingers niya. Nag-type ito sa phone ni Reggie ng, okay, bukas. Laking gulat niya. Parang hindi naman niya balak type iyon pero agad yun ang na-type niya. But in a way, yun na rin ang feel niyang i-type. Naunahan nga lang siya ng fingers niya. Strange. Ika sa sarili. Pero siguro dala lang yun ng excitement, stress and thrill na finally nabubuo ng mga plano niya without much effort. Yayaman na siya. Nagulat din ang binata sa response ni Reggie or who he thought was Reggie. Halatang excited at delighted din si Reggie sa biglaang development na nagaganap. Nag-message si Ralph. Great! Blake's? Sa SM North? Lunchtime? Blake's? Familiar si Marseng dito. Nope, hindi siya sanay sa steaks. Lalo na sa postiso ang 4 front teeth niya. Spaghetti lang para safe. Nag-type uli siya pero nagulat siya nang na-type niya ay, sure. Pinagmasdan niya ang phone at mga daliri niya. What the heck is going on? Ika niya sa sarili. Nag-thumbs up ang binata at nagpahabol ng around 11:30 a.m. No choice na siya kundi ang mag-oo. Sa rented small apartment niya, malalim na nag-iisip si Marseng habang nagkakape. Worth it ba lahat ng to? Tanong niya sa sarili. Okay lang ba sa kanya to live a life of lies? Paano kapag may mga anak na siya and they discover what she did? Or what about Ralph if he discovers? But then, sabi niya din sa sarili, who would tell them? Not Reggie, and not herself for sure. Kung gagawin lang niyang safe ang secret niya, then no one will know. It will go down with her to her grave. Naaalala niya si Reggie at napatawa ng kaunti at sinabing, sorry Reggie, wala ka ng grave. Bigla namang lumamig ang paligid at nanayo ang balahibo niya. Naalala niya tuloy yung kusang pag-type ng daliri niya sa phone ni Reggie. That was weird. Bulong niya habang tinititigan ng mga daliri niya at phone ng kaibigan. Doon naman siya nakaramdam ng kurot at konsensya. Sorry friend ah. Malungkot yung sinabi kay Reggie kahit wala naman ito doon. Maling-mali yung paglihim ko kay Ralph tungkol sa'yo. At ang pagpapanggap kong ikaw. Medyo naluluha-luha pa nga siya kaya naninibago siya sa sarili. What? Come over me. Pagtataka niya. Hindi siya ganito. Nagsisisi na ba siya? Was she about to change path? Ready na ba siyang magpaka-martyr?
At the last minute na parang gusto niya nang magbago, nakahugot siya ng lakas at determination to remain evil. Pero wala ka na, Reggie. That's the reality now. Itong pagpapanggap ko is just my diskarte. A strategy kumbaga for a second chance of happiness. And also, para hindi naman maging unfair kay Ralph. Gusto mo ba siyang mabigo? Nakiramdam siya after saying the last sentence. Narinig kaya ito ni Reggie sa afterlife? Parang, ang ganda kasi ng idea at pagkasabi niya. Grabing delivery. Actually, she's not doing this for herself alone. Para din ito sa kapanatagan ng kaluluwa ni Reggie, knowing that Ralph won't suffer depression because of her death. At alang-alang din ito kay Ralph para hindi siya mabigo. Sa isip ng binata, walang nawalang Reggie. Kaya sa huling higop ng kape, nabatid niya sa sarili na nasa tamang landas siya. It's final. Siya na, si Reggie. Don't worry, friend, sabi niya ulit kay Reggie. Hoping na andun niya ang kaibigan at nakikinig at nauunawaan siya. I will do my best na magiging the best Reggie ever. I will make sure na hindi ka mapapahiya. I will even change for the better. Really? Pangako niya sa kaibigan. Kahit medyo naman duda siya kung matutupad niya nga ba ito. Pwede mo ba akong bigyan ng sign kung okay sa'yo ang mga arrangement na to? Tanong niya at lumingilinga pa sa sala, waiting for a sign. Wala. Hindi nagparamdam si Reggie. Yes ba yun or no? Ika niya pa sa sarili. Nang walang nangyaring sign, tumayo na agad siya dala ang empty cup at nagtungo sa kitchen para hugasan ito. For some reason, nung nilapag niya ang cup sa counter, dumulas ito at nabasag sa floor. Napaisip siya. Is that a no? Tanong niya ng malakas. Well, if ayaw mo, bahala ka sa buhay mo. Sabi niya na ini-imagine niyang si Reggie nandoon. Nangiti na lang siya saglit at nagsabi, well, on the second thought, wala ka na nga palang buhay, no? You're dead. Humalakak pa siya. Pero, sa sundot marahil uli ng konsensya, sinabi din niyang, but a promise is a promise. I will live your life and make sure na hindi kita ipapahiya. Ralph will be happily married to me. Hindi naman siya makapaniwala sa tapang niya. Nakikipag-usap ba talaga siya sa multo kung nandun nga ang multo ni Reggie? Di ba matatakotin siya sa multo nung bata pa siya? Namamangha siya sa pwedeng gawin ng pag-ibig. Lahat talaga binabago ng pag-ibig. Pero, napakunat noon naman siya. Pag-ibig nga ba ito? Tanong niya. O kabaliwan? O selfishness and greed? Basta. Hindi na mahalaga kung ano man to. Sabi niya. Ang importante pera. Ambisyon. Kasal. Mana. Kinabukasan, 10:20 pa lang ng umaga ay nasa SM North na siya. Isa siya sa mga nakaabang sa main entrance. Mukhang diehard sa mall, naghihintay na magbukas ang SM. Mga 20 kataong nandun at nangangamba siyang baka andun na rin si Ralph among them. Kinilatis niya ang mga lalaki pero wala namang gwapong mukhang mayaman. Merong isang gwapo pero mukhang poor. Puro mga totoy at teenagers ang karamihan. Yung iba naman mga seniors na. Manonood siguro ng libreng sine. Baka sa ibang entrance na kaabang si Ralph. O baka naman on the way pa lang. O baka kaya nasilip na siya nito? Na bad trip at umuwi na lang? Pero imposible yon. Dahil first time nilang mag-meet kaya walang ideya si Ralph kung sino siya o kung anong itsura niya. Mga 10:45 na nagpapasok na sa mall at kaunti ng tao sa loob. Feeling niya, madaling maispatan ng mga may blind date. Ito yung mga lilinga-linga, susulip-sulyap at mukhang stressed out. Minsan, mukhang tanga lang. Kaya kinalma niya ang sarili at umastang nag-window shopping leisurely, trying to look smart. Cool ka lang, Seng, sabi niya sa sarili. Gumawi siya malapit sa Blake's pero wala pang tao sa area na iyon, kaya medyo lumayo muna siya. Obvious kasi pag doon siya magloiter. Pero sumilip siya kung merong aaligid-aligid na gwapong mayaman doon. Negative. Pinasok niya muna unti-unti ang mga bukas na shops.
Karamihan ay nagbubukas pa lang. Sa isang high-end apparel and accessory shop ay may natipuhan siyang mga shirts. At pagtingala niya sa isang mannequin, nahagip ng mga mata niya ang isang lalaking papasok. Tall, mestizo, and handsome. Ito, mukhang mayaman. Super rich. Makikita mo sa kilos sa tindig na may breeding ito. Pumunta ang lalaki sa accessories at tumingin-tingin ng lady's watch. Si Ralph ba ito nabibili ng gift for her? Really? Excited si Marcin kaya medyo lumapit siya para pasimpleng makita ang bibilhin nito. Panthier de Cartier ang binili. Wow naman! Napasigaw ang isip ko. Kung hindi siya nagkakamali, Switzerland ladies watch ito na super mahal. Naku, thank you so much, Ralph. Bulong niya sa sarili. At inimagine na si Ralph ngayon at yung gift ng binata sa kanya. Pagkabayad ay nanatili ang lalaki sa shop at tumingin-tingin pa ng ibang gift items. How generous! Naisip ni Marcel with twinkling eyes. Sa sobrang excitement, naisip niyang lapitan na ito at magpakilala. What's the use of delaying any further? Ani niya sa sarili. Sure na sure siya na ito na nga si Ralph. Lahat ng descriptions na nabanggit ng binata about himself during their chat convo ay taglay nitong lalaking ito. Kaya siya na nga si Ralph. Nilapitan niya ang lalaki at akmang kakausapin ang napatingin nito sa shop entrance at ngumiti. Tumingin din si Marcel sa entrance at nakita niya yung isang sexy at design na socialite papasok at buong ngiting nakatitig sa lalaki. Nagyakapan sila at nagtanong ang babae. Do you have it? Tumango ang lalaki at nagsabing, Your mom will like it for sure. At sabay silang lumabas ng shop. Doon naalala ni Marcel na Mother's Day nga pala. Tiningnan ni Marcel ang oras. 11:20 na ng umaga. Biglang kumabog ang dibdib niya. Baka ando na si Ralph. Pasigaw ng isip niya. Nagmadali naman siyang pumunta sa tagpuan nila pero nagpabagal nung malapit na siya. Dapat hindi siya obvious in any way. Nung nasa area na siya ng Blake's, nag-message siya sa mga tao. Naghanap ulit siya ng gwapo at mayaman. This time, may 3 suspects. 2 naka-long sleeves at mamahaling slacks, 1 nakamaong na pants, shades at mamahaling polo shirt. Pero sino kaya sa 3? Lahat sila ay may hinihintay. Maya-maya pa may boses sa likod niya na nagsalita. Akala ko mag-ghosting ka ulit. Lalong kinabahan si Marcel. Halos himatayin siya sa kabatuwa. Paglingon niya, isang matangkad na lalaking tipong Juancho Trevino ang kaharap niya. Nakasimpleng blue shirt at kupas na maong. Very plain looking, pero nagmukhang mamahalin ng mga suot dahil sa pagdadala, tindig at pagkapogi na nagsusuot. Hindi siya nakapagsalita. Nashock siya sa unbelief at hindi lang sa kagupuhan ng lalaki, kundi sa fact na hindi siya pinagtaguan ni Ralph. Kung si Ralph nga ito. Ikaw ba si... Sabi niya na halos hindi na lumabas sa bibig niya. Rafael Fernando. Sagot ng lalaki sabay abot ng kamay. You can call me Ralph for short. Dahil nanigas na yata si Marcel sa pagkakagulat at hindi niya na naabot ang na-offer na hand ni Ralph for handshake. Si Ralph na lang ang kusang kumuha ng kamay niya para sa handshake nila. Oh, napano ka? Tanong ni Ralph. Ralph, marahan niya nasabi. Nagulat lang ako. Hindi ko ina-expect na nasa likod lang kita. Nakakagulat ka naman. Maining sabi pa ni Marcel na sa tanang buhay niya ay ngayon lang niya nalamang meron pala siya. Parang nalulusaw sa kandila ang feeling niya. Hiyang-hiya siya sa kagapuhan ni Ralph. Alangan siya sa binata. Para silang langis at tubig. I'm glad we finally met, Reggie. Wika ng binata habang hawak pa rin ang kamay ni Marcel. Nabigla naman ang dalaga sa pagbanggit ni Ralph ng Reggie at lumingad sa lalaki. Reggie? Andito si Reggie? Tanong niya sa sarili. Hinahanap si Reggie sa likod niya. Nalimutan niyang siya nga pala si Reggie. First time kasing may tumawag sa kanyang Reggie kaya natawa siya sa isip niya. Engot.
Hindi ba nga ikaw si Reggie? Napatingin din si Ralph sa likod ni Marseng. Are you with somebody? Is everything okay? Tanong ng binata. I'm okay, Ralph. I just thought I heard someone call me again. Ikaw naman kasi bigla ka nagsalita sa likod ko kaya akala ko tuloy may boses naman ako narinig. Paliwanag pa ni Marseng at marahang napatawa. Ngunit sa isang banda tila nga nadinig niya ang boses ni Reggie. Besh, parang sabi nito sa malamig at malalim na tinig. Saglit din itong nawala na para bang tinangay ng hangin. Lumingon si Marseng. Para ma-sure na wala nga talaga si Reggie doon. Kahit multo pa ito, totoong tao. Maliban sa bugoy na hip-hop teenager na nakakap sa kalapit table nila, wala nang tao doon. Niyaya na siya umupo ni Ralph at mag-order na ng drinks. Nag-order na din sila ng food. Sa madaling salita, nag-lunch na sila at nagkausap ng masinsinan. Struggle pa nga si Marseng sa steak niya kahit pa na yung sabi ni Ralph na super tender ng steak. Madalas ang kalas ng front benchers ni Marseng at minsan sumasabit pa ang karne dito. Naaasar talaga siya sa fingers niya at sa phone ni Reggie. But okay na okay naman ang conversation na lang dalawa. Mas lalong nakilala ni Marseng si Ralph, lalo na ang gentle manners na to at humbleness. Nagpapakumbaba kahit na galing saan ka ng mayayaman. At pansin naman ni Marseng na tila wala namang pakialam ang binata sa itsura niya. Hindi naman siya kapangitan pero hindi siya yung tipong magugustuhan ng artistahing lalaki sa unang tingin pa lang. At parang gayon si Ralph sa kanya. Mukhang in love ito at first sight. Minsan, kinikilig pa sa dahilang hindi maarok ng kanyang isip at katwiran. Para itong nagayuma sa paghanga sa kanya. Parang naengkanto. O kaya nakulam? Ewan ni Marseng. Pero gusto niya nang maniwalang patay na patay nga ang binata sa kanya sa first date pa lang nila. Baka kaya binubola siya nito at binibilog ang ulo, no? Ano naman kaya ang rason? Napaglaruan lang siya. Baka kaya human trafficker to at ibibenta siya sa ibang bansa matapos ang patulugin? Madami siya nakikitang ganon sa YouTube ngayon. Dumaan ng buong araw at kung saan-saan siya inaya ng binata. Sumakay sila sa auto ni Ralph at nagpasyal sa mga parks, museums at malls around Manila. Pero ni minsan, hindi siya niyaya ng binata sa mga alanganing lugar like sa bar, hot sessions, like motel or what. Hindi nga nag-hit ng advances o kabastusan man lang o kalaswaan. Mabait si Ralph. At least sa first eyeball nila. At sa deeper impression niya, mabuting tao ito. Naniniwala si Marseng na matalas minsan ang pakiramdam niya. Para bang yung third eye niya? Kaya nalalaman niya daw ang kalooban ng isang tao at a glance. Binigyan niya ng bagong term ito. Third feeling. Finally, hinatid na siya ni Ralph sa bahay niya. At bago lumabas ang binata sa car para pagbuksan siya ng pinto, napahinto ito sa pagsasalita at maging seryoso. Bumuntong hininga ang young billionaire na parang bumelo at nagtanong, "Remember when I said na may sasabihin ako sa iyong importante?" Sa isip ni Ralph. Nagdasal siya at sinabing, "Please Lord, huwag sanang magalit si Reggie at ma-turn off kasi baka ikamamatay ko. Or at least baka ikahimatay ko." Kinabahan na din si Marseng. Ito na ba yung nabanggit ni Reggie na sinabi ni Ralph tungkol sa gagawin niya pag nag-date na sila? Kinilig siya at nanlamig. Parang gusto niya nang umayaw dahil nga sa nervyos. Magtatapat na ang binata ng pag-ibig. Si Ralph, nagwapo at mayaman, magtatapat na sa kanya. Dream come true. Sa puntong yun ay tila ba may nag-iba sa loob ng kotse. Parang lalong lumamig. Lamig na hindi galing sa car aircon. Parang kakaibang lamig na may ihip ng kilabot. May haplas ng hiwaga. Sa labas din ng car, parang may manipis na fog. Tama ba yung nakikita ni Marcel? Ano to, si Reggie? Naisip ni Marseng. At bigla na lang nagwika si Ralph. Reggie, can I be your boyfriend? Parang may gumalaw sa madilim na bahagi ng puno sa tapat ng rented apartment ni Marseng. Natuan ang pansin ng dalaga doon kaya hindi siya aware na drama sa nangyayari kay Ralph. Lalo na sa tanong nito. Yung aninong nakita niya kasi parang hugis babae.
Sure siya na anino ng babae yon. Si Reggie ba yon? Tanong niya sa sarili. Plano ba ng multo ng BFF niya na isabotahe ang umuusbong ng love life by scaring them? Napasimangot naman siya sa inis. Takot siya sa multo pero hindi sa multo ni Reggie. No way! Ika niya sa sarili. Huwag ka sanang maiinis o magalit sa akin, Reggie. Oh. Sabi ng binata nang mapansin nito ang pagsimangot ni Marseng. Siguro hindi ka naniniwala sa akin. Iniisip mo siguro na baka lokohin lang kita o paglaruan o ano pa man. Pero totoo ang pakay ko sa'yo. Huminto siya sandali at lumingon kay Marseng. Masasagot mo ba ako tonight? Tanong niya. Ha? Sagot? Ano yon? Sabi ng dalaga. Abala siya sa aninong naglaho na ng mga sandaling yon. Humalo na sa dilim ng gabi. Pilit niya itong inaaninag habang kausap si Ralph. Baka nga kaluluwa ni Reggie yun at iistorbohin sila. Or, is she going crazy? May tinatanong ka pala? Sabi niya kay Ralph. Dinerecho na siya ng binata. Can I be your boyfriend, Reggie? Doon na natauhan si Marcen. Boyfriend? Sigaw niya sa isip. Did I hear it right? Tanong niya pa sa sarili. Hinarap niya ang binata at tinanong ito. Are you asking me to be your wife? Bahagya namang napaatras ang mukha ni Ralph at nagtataka. What? Tanong din ng binata. Napatakip ng bibig ang dalaga in embarrassment at sinabi sa sarili. Oh my goodness, I just broke my first rule. Na don't be obvious. Gusto niyang pagalitan ang sarili kaya bumbelta siya. Oh sorry, I mean, are you asking me to be your girlfriend? Hinawakan siya ni Ralph sa mga kamay at madami pang sinabi. Yes, I am. Reggie, can I be your boyfriend? Forever? Para namang bumukas ang langit kay Marseng at lumiwanag ang mukhang liwayway. Lalo na nang bigkasin ni Ralph ang salitang forever. Muntik na siyang himatayin at nag-umapaw na galak at bumulong sa isip niya kay Reggie. Yes, besh. Merong forever. Napayakap siya ng mahigit kay Ralph. She broke her first rule a second time. Nagpaka-obvious na siya at napasigaw pa na. Yes, yes! Ralph, you can be my boyfriend. Now! Buti na lang at nasa loob pa sila ng sasakyan kaya may privacy pa kahit pa paano. Sinuklaan naman siya ng binata na mas mahigpit na yakap at sa mga maskuladong bisig nito, damang-dama niya ang mga nag-uumbukang muscle sa dibdib ng makisig na binata. Parang panaginip lang ang lahat. Suot niya na ang shoe ni Cinderella. Dumaan ang mga araw at buwan na maalab ang romantic relationship ni Ralph at Marseng, alias Reggie. At gaya ng karamihang love stories, masaya sila at parating sabik sa isa't isa sa tuwing nagkikita. Madalas ang fine dining nila sa mga 5-star hotel restaurants at halos weekly silang mag-out of town. Kapag overnight naman sa hotel or exclusive resorts, 2 big rooms ang kinukuha parati ni Ralph, 1 for each of them. Never silang nagsasama sa isang room or bed at never nag-ayang binata for sex. Ganong kataas ang respect ni Ralph kay Reggie, na si Marseng sa totoo. Obvious na malinis ang hangarin niya sa kasintahan. Walang pagsasamantala. Sa halos isang taon nakachat ni Ralph ang totoong Reggie, nakilala niyang pagkatao ng dalaga. Lalo na ang maganda nitong ugali at humble perspectives in life. Kahit kasi si Marseng taga-chat ni Reggie in English, Reggie made sure na katauhan niya ang reflected sa chat messages niya. Kahit mahina siya sa English, nakakaintindi naman siya kakaunti at ini-edit ang messages na ginagawa ni Marseng para sa kanya. That is, until nangyari yung trahedya sa barko at iniwan niya na ang phone sa BFF niyang si Marseng. At first, Marseng tried her best to be consistent sa katauhan ni Reggie. Pero unti-unti nagbago ang ihip ng hangin nung maging jowa niya na si Ralph. Gradually, medyo nababawasan ang ugaling Reggie at lumalabas na ang ugaling Marseng. Minsan pa nga, ay mas matapang ang Marseng ingredient sa mixture. Obvious ito both sa chat or sa text messages sa mga convo nila in person. Ang napapansin lang ni Marseng,
Mahiwagang umiihip ang malamig na hangin tuwing sumusobra ang pagkamarseng niya kay Ralph. Madalas din may palpak na mangyayari kapag mas obvious ang pagkamarseng niya sa mga dates nila ni Ralph. Andyan yung mafa-flat tire ang car ng binata or masisiraan. Biglang uulan kaya basang-basa tuloy si Marseng. Malulusaw ang makapal niyang makeup. Biglang paghulog ng pinggan, kobyertos o tasa o baso sa fine dining nila. Mawawalan bigla ang credit cards na Ralph or all of the above. And most of the time, hindi na nakokontrol ni Marcy ang sarili at napapamura siya o napapasigaw sa konsumisyon. Minsan, namura niya out loud si Reggie sa asar. "Damn you, Reggie!" Paniniwala niya. Namulto ni Reggie ang lahat ang may pakana nito. Nadinig siya ni Ralph at napatitig sa kanya. "Honey, you just cursed yourself." Pagtataka naman ng binata. Hindi kasi ganito dati si Marcen at lalo namang hindi ganito ang nakilala niyang Reggie sa chat. "Yes, I cursed myself. When I want to, may problema ba?" Nasabi niya sa binata na ikinagulat naman ito. Umiling si Ralph at ngumiti na lang habang sinasabi, No problem. We all have our moods." Mataray naman siyang sinulyapan ni Marseng at inirapan pa. Kapag nasa bad mood si Marseng, agad itong reregaluhan ni Ralph ng anything expensive as a peace offering. Kahit obvious naman nakasalanan naman ni Marseng ang lahat. Kaya naman masaya si Marseng pag galit siya dahil alam niya ng kasunod noon. Sa dami ba naman ng galit at tampo niya, may koleksyon na siya ng mamahaling gifts and accessories. Dahil na din sa tantrums niya, kaya nabibilhan siya ng binata ng magarang condo unit sa BGC at 2 auto. Kaya Marseng is a tutor no longer. Isa na siyang socialite. Gaya nung nakikita niyang babae noon sa mall ng first date nila ni Ralph. Hindi nga lang siya tesay. From college dropout and English tutor na 300 pesos per hour ang kita, and staying in a small, cheap and old apartment, to being a big-time, chic condo unit owner with 2 brand new cars and a promising billionaire's wife. Ito lang talaga si Reggie yung problema, sabi ni Marseng sa sarili. She keeps trying to interfere. Humahabol pa rin kahit talo na. Masyadong madrama. Andyan yung magpaparamdam siya or e-eksena sa mga shadows and dark recesses as some kind of a white lady. And a dumb one at that. Natawa siya. Minsan parang taglay na nga niya talaga ang pagkakaroon ng third eye. She believes nakakausap niya si Reggie dahil nakikita niya ito mentally. At sumasagot pa. Hudas. Parang sabi ni Reggie sa kanya minsan habang nag-toothbrush siya sa CR. Nasa mirror si Reggie at nakamulat ang mga mata sa kanya. Kinawayan niya ito at sumayan niya sa kanya ng, Wait! Dahil may bula pang bibig niya. Kaya nagmumugbo na siya. After she finished, tinanong niya si Reggie. Ano yun? Nag-lecture ng BFF niya. Sabi ko, hudas ka. Kunwari, hinalikan mo ako pero may kapalit palang pera. Mukha kang pera, Marseng. Akala ko friend kita to pagkakatiwalaan kita. Pero ngayon, kinakwarta mo ng mahal ko? Wala kang kwenta. Magsisi ka na bago pa mahuli ang lahat. Aha, sabi lang ni Marseng. Anything else? Because I have to be out of here in 20 minutes. Makikita kami ng mahal mo? Ani ni Marseng sabay kindat kay Reggie. Nawala na rin bigla si Reggie sa mirror at nagkibit-balikat lang si Marseng. Di ka malang nagbabay. Bulong pa niya. Minsan namang sumingit din si Reggie sa dates nila ni Marseng at Ralph. Halimbawa ay kapag nagdadrive si Ralph at katabi niya sa passenger si Marseng, nasa likod si Reggie. Nakikinig at may bahid ng malis ang spitefulness sa mukha. Nakakainsultong tingin. Kapag nagsasalita si Marseng, na-develop niya nata ang pagkaharot at pilya ni Reggie dahil na rin sa inaasal ng kaibigan niya. Siyempre, si Marseng lang nakakakita nito. Pinipikan siya ni Reggie at wala siyang magawa kundi maasar lang. Hindi niya pwedeng kausapin at harapin si Reggie sa harap ni Ralph.
Hindi siya masakyan ng binata pag nakikita siyang asar na asar ng walang dahilan. I'm thinking of a vacation in Singapore, banggit ni Ralph. Minsan habang nasa CR sila papuntang Baguio. What do you think? Tanong ng binata. Oh, that would be lovely, ika ni Marseng. Nag-make face pa si Reggie at pinindot ang sarili niyang ilong para gayahin ang pangong ilong ni Marseng. Pagkatapos sa pinapangit niyang boses, ginaya niyang pagsasalita ni Marseng at nilapit ang mukha niya dito. Sabi ni Reggie. Sana nga lovely din ang itsura mo. Pangit. Tiningnan niya si Reggie at napatawa naman si Marseng. Pathetic, sabi niya sa kanya. Nagtaka naman si Ralph at nagtanong, Who's pathetic? Tiningnan ni Marseng si Ralph na may pagkabahala at naghanap sa pwedeng explanation. Umiling na lang si Marseng at nagdahilan. Oh, I just saw something funny back there. Huwag mo lang akong pansinin. Some people are so stupid talaga. Sabay salyap ulit kay Reggie. Napansin ulit ni Ralph ang pagsalyap ni Marseng sa likod niya kaya sinilip ng binata ang rear mirror niya. Ang worst scenario ay yung dinner nila ni Ralph sa isang posh restaurant sa Makati. Ito yung time na kailangan ni Marseng ng 500,000 from Ralph for her casino money. While enjoying their food and light conversation, nakita ni Marseng na lumapit si Reggie at nagbanta. Pag hindi ka tumigil sa pangwarta kay Ralph, sisipain kita, sigaw ni Reggie. Muntik maluwa ni Marseng ang kinakain niya. Ano naman ang magagawa ng isang kaluluwa para saktan siya physically? She's really dumb, sabi ni Marseng sa sarili. Pero ayun, sinipa siya ni Reggie sa alulod and for some reason, naramdaman niya ang sakit. Marunong palang sumipa si Reggie, ani Marseng sa sarili. Napasigaw siya. Aray! Nagkatinginan tuloy yung mga taong nasa paligid. Yumuko naman si Marseng para himasin ang alulod niya to ease the pain. Pero nauntog naman siya sa edge ng table doing so. Malakas ito. Parang may tumuklap pa nga sa ulo niya. Tumayong bigla si Ralph to lend her a hand pero natabig ang glass of wine ni Marseng at natapunan ng dalaga sa mukha. Habang nakalumpasay siya sa floor, unti-unting nawala ng malay si Marseng. Ang huli niya nakita ay si Ralph na alalang-alala sa kanya at nasa likod nito si Reggie na kangisi. Hindi muna siya pumunta ng office that day. In the late afternoon, nagpa-drive siya kay Makmak, ang personal driver niya sa kanyang favorite bar, somewhere in QC, and sat at the dimly lit corner of the bar. Sa special table harap ng window panel na tanaw magarang bahagi ng city, naka-reserve na sa kanyang spot na yon every Friday late afternoon. Willing-willy siyang panoorin ang syudad mula sa mataas na lugar na yon. Kesyo andun siya or wala, bayad ang table na yon, at walang ibang pwedeng gumamit. Bayad na rin ang usual wine consumption niya, uminom man siya or hindi. Doon siya nag-iisip ng mga mahahalagang bagay o gumagawa ng mga decisive plan sa business niya or life. Malamig sa eleganteng bar na yon at tahimik, except for the soft pipe and jazz music. Minsan din may mga ballad songs or okay din yun sa pandinig niya. Ganon ang atmosphere na conducive sa kanya. Tahimik at simpleng tao lang si Ralph. Although napakayaman, never siyang babaero kahit na simpatiko at gwapo. Habulin ng mga babae. At kahit na may healthy social life, madalas siyang loner. He values quietude. And in people, he values honesty, humbleness, and simplicity, and minding their own business. He hoped na ganyan si Reggie sana. Pero it looks like palayo ng palayo ang girlfriend niya sa mga qualities nito. Kailangan niya ng wine. Nag-order siya ng whiskey at inikot-ikot ang baso sa harap niya. Kinilatis ang malagintong likido, inamoy at tinikman. May 4 pa siya ng upo at pinalaya ang isip sa kawalan. Sa malayo at nag-drive sa mga liblib na dako. Hanggang dumapo ang pansin sa isang nilalang, si Reggie. Ewan niya. Pero napamahal ng dalaga sa kanya even before they personally met. In fact, the first time na makita niya ang FB wall ng dalaga, may hiwagang kung ano ang nag-build up agad sa interest niya dito. And this was long before nag-friend request siya sa kanya. Ilang araw ding panayang check niya sa worded posts ni Reggie sa FB or yung mga pictures ng kung ano-ano na sinishare nito. Kahit wala naman doon ang picture niya mismo. At sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, aliw na aliw siya dito.
Maybe it was her innocence, honesty, and meekness. O siguro, what he discerned to be candor, walang kaplastikan o pagkukunwari. Totoong tao, ika nga. Kahit hindi niya pa kilala talaga si Reggie, he was impressed. Bihira siyang ma-impress talaga sa tao, at lalo na sa babae. Wala siyang idea how she looked like then. Basta magiliw niya itong binantayan araw-araw. Madalang mag-post in English si Reggie at minsan baluktot pa ang grammar at spelling pero somehow, nagiging tama naman ang English nito nung naging friends na sila. Sinadya kaya yung kunwaring wrong grammar niya at spelling para mapatawa lang? Then one day, he tried to start a convo with Reggie. Kabado pa nga siya noon. Weird, pero ayaw niyang mabigo sa pakikipag-friends niya kay Reggie. Takot siyang ma-reject. Bakit? May malaking question sa kanya. Hi, sabi niya sa chat. After 2 days, doon niya nakita ang hi na reply ni Reggie. Laking tuwa niya. Muntik pa siyang maglasing dahil lang sa no reply ni Reggie for 2 days. Nangiti tuloy siya. Dali-dali siya nag-type, Hi, I'm Ralph. Is it okay? Friends tayo? Tanong niya. Agad naman na nag-thumbs up ang dalaga. Pero ganun lang. Hindi na ito kumuibo pa. Napabuntong hininga naman si Ralph, at least pumayag sa alok niya. That's something? Sabi niya sa sarili. Ang hindi alam ni Ralph, nagsisigaw na nga sa tuwa si Reggie noon at panayang yakap at kiss sa alaga niyang batang si Michael. Naaasar na nga yung bata sa kakakiss niya. Buong araw, kanta ng kanta si Reggie ng mga favorite love songs niya at panayang tingin sa profile ni Ralph. Matagal niya din kasi itong isini-stalk sa Facebook at pinagpipray na maging friend. Oh Lord, sana i-friend request niya na po ko. Sige na po please. Dalangin niya kahit alam niyang malabong mangyari yon. Nakikita niya sa profile ng binata na big time rich guy ito na galing sa mayamang angkan. At isang hamak na yaya lamang siya, nakamote pa rin ng English. But now na nag-friend request ito sa kanya, hindi na siya makapaniwala. Feeling niya, shooting star na siya na nag-shoot pataas at sumobra pa ng langit. Lalo na nung mag-chat ito sa kanya. Hindi totoo nangyayari to, sigaw niya sa sarili. Michael, punch me, sabi niya kay Michael. Sige, punch me, para magising ako at malaman kong panaginip lang to. At hindi to totoo. Poink, sinuntok nga siya ng bata. Siguro'y asar na rin. Buti na lang ay 5 years old lang ito at mahina pang sumuntok. Natawa na lang si Reggie at lalo pang kinis ang bata. Nagsumbong tuloy ito sa nanay at napagilitan si Reggie. Di bale, sabi niya sa sarili. Friends naman kami ni Ralph. Katchat ko pa. Enjoy naman si Ralph sa childlike personality ni Reggie sa tuwing magchat-chat sila at naging totoong comfortable sila sa isa't isa. Kaya madali lang silang nag-open up. Nagulat pa nga din si Ralph na madali niya nakukwento ang buhay niya sa dalaga with his defenses down, without hesitations. Without worrying na baka masyado niyang nare-reveal ang buhay niya. Pati ilang life secrets na he alone knew nasasabi na din niya. Like yung peklat niya sa buttocks na hugis Rose nung sumabit siya sa barbed wire. The naughty kid, which he named Rosebud or RB. At ang dami na din na-share ng dalaga sa buhay niya. Like yung balat niya sa anit na hugis Philippines. Natakpan na nga lang daw ng lush, long, brownish hair niya ito. Nagbiro pa nga si Ralph at sinadjust, well, let's name it RP. At natawa pa silang pareho. Madaming pretty girls ang kilala ni Ralph, mga highly intellectual, business-savvy at graduates ng top exclusive schools. Yung iba nga'y nagpapa-impress pa sa kanya, pero kay Reggie lang siya talagang nag-e-enjoy. He felt he could be safer with her. Noon yon. Those were better days. Lately, especially mula nung mag-meet sila in person sa mall, parang may ilang pagbabago siyang na-notice kay Reggie. Sometimes alarming na, kagaya ng changes in mood. Katarayang minsang extreme na. Materialism, distorted priorities and excessive lifestyle, lalo na sa character. Minsan tuloy, parang wish niya na nagstay na lang silang chatmates at hindi nag-meet in person. He missed that Reggie so much.
That simple, childlike Reggie against the sophisticated Reggie now. But of course, gusto naman niya na finally pag nag-meet na sila, and now girlfriend niya si Reggie, pero parang ibang Reggie ang naging girlfriend niya. Now, the big question is, where does he go from here? Saan pupunta ang relationship nila? He's not getting any younger kaya gusto niya nang lumagay sa tahimik with the right woman. Si Reggie na ba yun or should he look for another? Pag inom niya sa nalalabing laman ng wine glass, nag-order siya ng isa pa. Tingin niya isasapat na yun para makagawa siya ng final decision. Actually, noon pa siya naninimbang ng mga pros and cons sa relationship niya kay Reggie. Kailangan nilang tultukan today with a final conclusion. Nilanghap niya ang alak at hinayaang lumaro ang simoy nito sa kanyang mga senses at saka siya sumipsip. Pinanood niyang sandali ang daloy ng mga sasakyan sa labas na tanaw mula sa kinuupuan niya. Nakakaaliw panoorin nito sa gabi dahil sa mga ilaw ng mga sasakyan. Kahit medyo madilim, maganda ang gabi kapag may liwanag. Kahit maliit lang. Pumikit siya at napangiti. Sige na nga. Pasya niya finally. Magpo-propose na ako bukas. Ready, Ralph? Tanong niya sa sarili. Are you sure it's her? Binottoms up niya pa ang iniinom. Pagkatapos, binulong niya excitedly. Yes, I'm sure it's her. Tumayo siya at umungi na. Habang nagmumuni-muni si Ralph sa bar, busy naman sa pagtatalo sila Marseng at dalawa nitong konsensya. Siyempre, kakampi ni Marseng ang sarili niya. Ang bad conscience niya naman dahil support ito sa mga balak niya kay Ralph. Yung isa naman konsensya si good conscience kontra sa mga plano niya at hinikayat siya parating magsabi na lang ng totoo na palayain si Ralph at magbagong buhay na siya. Ang pangatlong konsensya naman ay negative conscience, ang naninisi at nagbibigay parati ng worst scenario sa magkabilang panig. Matagal din sila nag-usap-usap sa utak ni Marseng at madalas masapawan ni bad conscience ang lahat dahil sa lakas ng boses nito. Sinubukan pa nga ni good conscience na makiusap kay Marseng pero useless lang daw na pakiusapan ng sarado ng isip and too legalistic, sabi ni negative conscience. Hopeless case na kasi si Marseng, dagdag pa niya. Napikon si Marseng na hopeless case na siya dahil ang alam niya, martyr siya at magandang hangarin niya kay Ralph. Panalo lahat kapag napakasal siya sa binata. Magiging asawa ni Ralph si Reggie sa katauhan niya. Sasaya pa si Ralph kay Reggie dahil sa kanya. At hindi malalaman ng binata na patay na pala ang tunay na Reggie. At last, giginawa na rin ang buhay ni Marseng. San ka pa? Dagdag pa niya. Sumabat naman si good conscience. Pero hindi lahat ng yan ay mauuwi sa kabutihan dahil puro kasinungalingan. Kinontra naman agad dito ni negative conscience at sinabi, wala namang marriage kayo na nauuwi sa maganda in the end. Naghihiwalay lang. Wala rin kwenta kung sabihin man o hindi ang katotohanan. Umayo naman si bad conscience dito at ika nga niya, di habang the going is good, go lang ng go. Nag-agree pa si Marseng kay negative at bad at nagpa siyang ituloy na to the end ang plano niya. Malungkot na lumisan si good conscience sa makita niyang determined na si Marseng sa gagawin niya. Mamumuhay na lang siya sa peking katauhan niya at itadamay niya si Ralph dito, pati na mga magiging kawawang supling nila. Sumalip naman si good conscience kay Marseng at biglang nagsabing, hudas ka talaga. At saka ito tuluyang naglaho. Napaisip si Marseng. Parang kilala niya yung dialogue na yun . Inulit niya. Hudas ka? Mamayang kaunti naalala niya yung dialogue. Kaya pala parang kaboses ni Reggie si good conscience, sabi ni Marseng. Sumingit naman si negative conscience, sabi niya. Bakit ikaw? Kaboses mo naman si bad, diba? Nang matapos ang meeting nila, naglaho na din si bad at negative conscience. Satisfied naman si Marseng dahil napagbulay-bulayan niya na ang lahat ng issues. Tiningnan niya na lahat ng anggulo. Kinontra pa nga minsan ng sarili. At sa wakas ay nakabuo na siya ng final, balanced, objective, and well-tested action plan. Sa palagay niya, kaya hindi na siya dapat makonsensya. Nasa tamang landas siya. Anytime na mag-propose ng kasal si Ralph, handa siya sa isasagot niya. Kinabukasan ay nagulat siya sa isang phone call.
5 ng umaga? Tanong niya na pupungas-pungas pang mata. Sino ba tong istorbong to na ang aga-aga ng aano na? Ano yata to eh? Pag-angat niya ng phone, boses ni Ralph ang nasa kabilang linya. Mukhang uneasy. Reggie? Ika ni Ralph. Oh, bakit Ralph? Pag-aalala niya sagot. Something is wrong? Lumunok ang binata at bigla naghayag. Will you marry me? Natahimik naman si Marseng. Mahabang pananahimik yon. Na-shock siya sa binata. Although somewhat naiisip niya na gagawin ni Ralph ang pag-propose any day soon, but not this soon. Galit ka pa ba, Reggie? Malambing na tanong naman ni Ralph. Halata naman ang pag-aalala sa boses. Hindi pa rin siya nagsalita. Can I go to your place now? Sabi ni Ralph. Sumagot naman ng marahan. Yes, si Marseng. At nag-hang up. Wow! Sabi niya sa sarili. Bilib ako sa acting mo, girl, ha? Kunwari, nabigla ka to the max at medyo na-disappoint. Dapat medyo babaeng Filipina ka rin talaga minsan pag may time no, Marseng? On second thought, sabi niya rin. Pero sana hindi ako patulan ni Ralph at tuluyan na siyang mag-ayaw dahil din-disappoint ko. Oh please, dumating ka na, Ralph. Palibasay, ala fast and furious ang driving ni Ralph noon, nakarating naman siya kaagad sa kondo ni Marseng. Humahangos pa nga ito at medyo kapos pa sa hininga. Pinagmasang mabuti ni Marseng ang mukha ni Ralph. Mukhang hindi naman ito nagbibiro. Seryoso siya. At hindi rin mukhang lasing. Anyway, it was too early in the morning to be drunk. At hindi naglalasing si Ralph ng ganoon. Uminom ito pero hindi naglalasing. Napaka-responsable kaya niya. Hindi niya kayang may sakit o nilalagnat. Tanong niya pa sa sarili niya, hinihipo ang noo. Okay naman. So, anong nangyari sa taong to? Pero, hindi ba't ito ang pinakahihintay na sandali ni Marseng? Ang dami mo pang drama, cheche boreche. Pagalit niya sa sarili. Sagutin mo na. Matunog na. Yes, ang sagot niya. At matamis na smile. Well, hindi naman ganun ka-sweet ang smile niya. At hindi siya expert dito. Pero it's the best smile that she can come up with. At yun din ang smile na binigay niya noon kay Reggie when they first met sa neighborhood at nagtiwala agad ito sa kanya. So, it must be sweet enough. Halatang tuwa sa mukha ng binata at niyakap niyang kasintahan. You've just made me the happiest man in the world. Sigaw ni Ralph. Inangat pa siya nito at inikot-ikot. Ganoon kasaya ang binata. Parang nakahukay ito ng ginto o langis o nakasisid ng perlas ang silanganan. Nahilo na nga si Marseng sa kakaikat sa kanya. Okay na, hon. Pagpigil niya dito na natatawa. Huwag namang masyadong OA, dagdag niya pa. So, kailan ang kasal mo? Tanong niya nang tumigil na si Ralph sa spinning moves nito. Nagtaka naman ang binata. Kasal ko? What do you mean? You're kidding, right? Papili ang sagot naman si Marseng. Oo. Di ba nga ikakasal ka na dahil umuo na ang girlfriend mong pretty? Biro niya pa. Lumiwanag naman ang mukha ni Ralph dito. Oh, thank you, Reggie. Thank you. Sagot pa ni Ralph. And let's get married ASAP. Like, next week. Pasya pa ni Ralph. Alam ni Marseng na mangyayari ito, pero hindi naman ganitong kabilis. Pero in a way, alam niya na magiging mabilis ang lahat. Natuwa na lang siya sa sarili. Pero gano'n ang pera, ika niya. Napapabilis niya lahat and it makes things happen without effort. Sabi nga sa isang marketing book na nabasa niya, make money work for you. So, I am making it work for me, sabi niya sa sarili. Meron siyang isang linggo to prepare. Ralph will work things out. Bahala na siya sa lahat, sabi ni Marseng sa pagmumuni-muni. Pakikilusin niya ang pera niya. And pronto, he doesn't even have to lift a finger.
Grabe talagang pera, no? Paghanga niya. Nakita niya kasi kung papaanong ilang click-click lang ni Ralph and few phone calls, meron na agad siyang high-end condo unit and 2 cars. And wait, there's more. Madami pang costly gifts ang binili sa kanya ni Ralph nang ganun-ganun na lang. Ang gagawin na lang ni Marce ngayon ay mag-relax, magpaganda, manood ng Netflix at maghintay. Siyempre, yung usual dine-outs na lang ni Ralph sa mga high-class restaurants at pagdadalo sa mga exclusive social gatherings. And yes nga pala, yung mayat-mayang shopping at pagbibili ni Ralph ng gift sa kanya kapag tinotopak ito or pag tinopak siya. At madalas siya ang may topak. And when this happens, lahat ng punahin niyang items ay binibili agad ng binata. Anything to make you happy, Reggie. Parating sinasabi ng kasintahan. Ralph's money also made possible a lot of editing sa mga Reggie's personal documents. Siyempre, kailangan ma-establish na siya si Reggie. Lalo na yung mga official papers ni Reggie na kailangan ng pictures ni Marseng and some changes in Reggie's family's background and history. Kailan mawala entirely ang mga family connections ni old Reggie sa new Reggie at makonect na ang new Reggie sa family background ni Marseng. The switch or phase must be complete and perfect. Lahat ng ito ay madaling nangyari with Ralph's money. Siyempre, wala namang alam si Ralph about this. All she had to do was ask for the money. Period. Ganon kadali. Hindi naman nagtatanong ang binata kung saan niya gagamitin ito. No receipts needed whatsoever. And anyway, Ralph arranged for her own credit cards na pinupondahan ng binata regularly. Ralph was a fountain supply of money in any currency. At gano'n na nga nangyari the whole week. Exactly as Marseng predicted, every arrangement needed for the wedding was well taken care of. At si Marseng naman was just enjoying life. However, although wala siyang inaasikasong preparations, hindi niya alam kung bakit stressed out pa rin siya. More na napapalapit ang date ng wedding. Siguro ganito talaga siya, sabi niya. First time niya kasing maikasal. And another source of stress. Nope, hindi lang stress, kundi overstressed ay ang kontrabida sa buhay niya, si Reggie. Mas madalas ang pang-iistorbo nito sa panaginip, pagpaparamdam, pagbulong-bulong, and even sa pagpapakita. Bakit pa hindi na lang makontento dyan sa ilalim ng dagat? Sigaw niya minsan, mentally. Magpakasirena ka na lang, o magpakaista, o pating, o pugita. Dagdag pa niya sa inis. O kaya hanapin mo si Jason Momoa at pakasal ka kay Aquaman. Pang-aasar niya pang sinabi, in hopes na nadidinig siya ni Reggie. Kumalakak na lang siya sa joke niyang to. Pero hindi pa rin siya sold out sa ideya ng multo-multo. Pang-probinsya yung ideya na yan. Ika niya. Pang-utak Reggie. Ininsulto na naman niya ang BFF niya. It's just all in my mind, sabi niya. Resulta lang siguro ng bad conscience ang mga nai-imagine niyang kababalaghan. Or siguro pa kana ito ni good conscience or ni negative conscience. So, si Reggie the White Lady ba ay multo o guni-guni ko lang? Or am I going crazy? Duda niya sa sarili. Alam niyang matagal na siyang crazy. Yun ba ang lahat ng kalokohan ginagawa niya? Total, wala namang mawawala. Pero ang ibig niyang sabihin ngayon, ay baka nababaliw na siya. Baka after all her efforts and triumphs ay mauwi na siya sa mental hospital after the wedding. Pagtatawanan lang siya ni Reggie. And that's the last thing Marseng wants. Yung panalo si Reggie in the end. Pero hindi. Hindi siya nababaliw. Sa katinoan siya. And all her plans and schemes are her ingenuity, not madness. Talento, kumbaga. Napangiti siya. Kung baliw ako, wari niya. Magugustuhan ba ako ng highly intellectual, business magnate and billionaire? At super gwapong si Ralph? Di mas baliw siya. Linggo na sa wakas. Napakaganda ng ayos ng garden sa isang upscale and super elegant hotel sa Manila. At maraming distinguished guests ang makikita roon. Mga big industry owners, politicians, ilang celebrities, at mga wealthy philanthropists. Yes, may mga media din at ilang mga vloggers. At syempre, andun si Ralph sa kanyang pricey white tuxedo, looking its best at halatang masaya.
in every high spirits and relaxed, entertaining the guests. Kita talaga sa aura niya na this is the best day of his life. Lahat ng ito ay pinagmamasdan ni Marseng mula sa limousine na sinasakyan niya sa hindi kalayuan. Napangiti siya at sinabi kay Reggie who she imagined na nasa loob din ng car or nakalutang somewhere near her. Ito yung sinasabi ko sa'yo, BFF. Kung hindi ko tinuloy lahat ng to, hindi sasaya si Ralph ng ganyan. Just look at him. He's so happy. Tiningnan niya lahat ng tao at nag-conclude, in fact, everybody's happy, see? They all love Reggie. At 7 a.m. sharp, nag-start ng wedding music intro. Nag-march ng entourage sa pinakahuli ay yung spectacular march of all. The Bride's March. Reggie's March. At syempre, babantayan ng mga guests, especially ng media and vloggers. Kung paano niya dadalhin ng super expensive at astonishing bridal gown na designed and made pa from France. Paano siya maglalakad nang hindi matatapakan ng laylayan ng gown. Paano siya ngingiti at kakaway sa mga tao kahit gaano siyang kaganda at kabagay sa gown niya. And last but not least, paano niya ngingitian si Ralph pag nag-meet sila sa altar at ang reaksyon ng binata. I hate these formalities ng mga Berg Society. Ika ni Marseng sa sarili habang maintain niya ang best artificial smile niya at regal na tindig. Kinomfort niya ang sarili at bumulong. Anyway, all of this will be over tonight and Marseng will live happily ever after. Konting tiis lang, Seng. Pag-encourage niya pa sa sarili. Nagbago na nga ang tempo ng organ music dahil i-enter ng bride. Tayuan ng mga matao at nilingon siya. This is it. Ika niya sa sarili. Umangklang armas niya sa arms ng isang uncle ni Ralph. Proxy ito sa tatay niya na hindi makakarating dahil sa karamdaman. Wala din siyang kuya na mapapaliwas for the wedding. Minabuti na rin yung walang family or relatives niya nasa wedding para walang bulalyaso. Baka kasi kung ano-anong wrong information ang ibigay ng mga ito kay Ralph at sa ibang nandun, lalo na sa media. Bumuga ang white mist sa likod niya at nagsignal ang coordinator na pwede na siyang maglakad. Piece of cake sa kanyang lakad pang rampa sa stage or lakad pang Miss Universe or pang bride. High school pa lang kasi ginagaya niya ng mga lakad ng models at beauty pageant contestants na napapanood. Tapos ay pinapractice niya ito paulit-ulit. Minsan sa pilapil ng bukid din niya ito ginagawa, kagaya ni Maria Venus Ra, 4th runner-up na binibining Pilipinas Universe noong 2010. Kaya sa paglakad pa lang ng mala regal at mala rich bride, no problem kay Marseng. Kaya naman halfway the march, napabilib niya ang mga guests at celebrity news reporters. Makikita ito sa facial expressions nila. Pero saglit na natigilan si Marseng sa gilid ng mata niya. Parang may pamilyar na hugis ang sumulpot sa gitna ng mga taong nakatayo sa may side at may hiwagang nawala rin kaagad. The right word is naglaho, sabi niya sa sarili. Sure siya na si Reggie iyan. Last-ditch efforts ng moto nito to stop the wedding. Conclusions niya. Agad din siya nag-proceed sa marching dahil ayaw niyang mahalata ng tao. Lalong-lalo na ng media na meron siyang nakikitang kung ano. Nakakahiya at inihahayaang humadlang si Reggie. Successful naman siya dahil walang nakapansin. Happy pa rin lahat sa panonood sa kanya. Sinalubong na siya ng gwapong groom na may matching pang makalaglag pusong smile. Yung revealed and pronounced talaga yung dimples and offered his arm to her. Bumitaw na siya sa Uncle Ralph at umangkla na sa groom niya. Humarap sila sa altar at sa priest sabay bulong ni Ralph. Grabe, kasal mo. Super grande. How about your bride? Bulong din ni Marseng. Sinulipan siya ni Ralph. She looks stunningly gorgeous. Ika ng banata. Nangiti naman si Marseng. Stunning na, gorgeous pa. Grabe. Iba talaga nagagawa ng pera at expensive cosmetology. Pati mga mamahaling health and fitness supplements na imported pa.
Not to mention her special and outrageously pricing slimming diet menus na prepared by some of the best chefs in town na todong pinapasarap lahat ng para sa kanya. Inadjust na ng pare ang congregation at tinanong ang usual routine questions na minsay makakakaba din, lalo na ang part na ito. If there be anyone in this congregation who objects to this marriage or for any reason believes that this couple should not be wedded, please speak now or forever hold your peace. Pagkabikas nito, tumingin ang pari sa congregation. Sumulyap kaliwat kanan at naglaan ng ilang segundong katahimikan para sa anumang reaction. Pangkaraniwan lang ito. Hindi big deal. Para naman wala talagang tumutol sa wedding mismo. Pero ginawa lang ito as part of the traditional ceremony. Sa drama lang sa TV o movies may mga tumututol at nag-ieskandalo. Hindi naman sa tunay na buhay. Hinawakan ulit ni Ralph ang isang kamay ni Marseng bilang pakita ng excitement, support and assurance na ilang oras na lang siya na si Mrs. Reggie Fernando. Magpo-proceed na ang pare nang biglang may nagsalita sa likod ng congregation. Tutol po ako. Napatigil si Father. Seryoso ang mukha nito. Kung isa itong prank, hindi niya mapapalagpas to. Sagrado ang kasal at hindi dapat hinahaluan ng kalokohan para lang magka-content. Tinitigan ni Father ang nagsalita at nilingon ito ng congregation. Tutol po ako, Father, sa kasal. Ulit nito. Sa kilates ni Father, seryoso naman ang babaeng tumututol. Naloko na, sabi pa ni Father sa sarili. Alam niyang malaking gulo ito but the show must go on. Total, isa lang naman ang tutol, baka kailangan lang ng counseling. Nalungkot lang siya sa watch pa niya mangyayari ito. At may media at vloggers pa. Pinagpiestahan tuloy ito. Binigyan ng hudyat ng tatay ni Ralph ang mga bodyguards niya at agad namang inescort ang babae palabas. Marahan naman ang mga ito at magalang na inilayo ang babae. Ngunit bago pa man mangyari ito, nakahirit na ang babae ng salita. Ako po ang tunay na Reggie Cortez. Nagkabulungan ang congregation. Dito na lumingin si Marseng para tingnan ng babae at hindi siya makapaniwala. Nagpakita mo to ni Reggie in public? Bulong niya. May media pa naman. At nagsalita pa talaga. Her wedding is ruined. This is not happening. Ika niya sa sarili. Nagtaka din siya kung bakit nakikita ng mga tao si Reggie. Sabi niya sa sarili. Ano to? May third eye ba silang lahat? Nakatitig na din at this point si Ralph sa babae. Nakasquint at pilit kinikilala ito. Hindi siya pamilyar sa ganoong kaamong mukha. At bago pa man mataboy ng bodyguards ang babae, tumitig ito kay Ralph at sinabing, RB. Agad naglaro ang madaming bagay sa isip na Ralph. Ang nakalipas, ang mga gininto ang alaala. Mga sandaling niluklok ng puso sa tagong lugar na pawang mga hiyas. Naguluhan siya. RB? Binigkas niya sa isip. RB? Paano nalaman niya yun? Hindi niya maunawaan. Dalawang tao lang sa mundo ang may alam nito. Siya at si Reggie. Ang babaeng katabi niya ngayon at pakakasalan. Hindi niya pwedeng malaman yun. Ika ni Ralph sa sarili. Tinutukoy ang babaeng nangiiskandalo pero may maamong muka. Binaling niya ang tingin kay Marseng at marahang hinawakan ng mga kamay nito at tinanong. Han, mahal ko. Anong sagot sa RB? Surely alam mo, right? Napaglalambingan natin to sa chat natin. When you say RB, what two letters should I answer? Nanlaki ang mga mata ni Marseng at nagpalipat-lipat ng tingin. Papuntang kaliwa, papuntang kanan. Pero nakuha naman niyang ngumiti pa. Nalagay siya sa alanganin. Aware siya na nakatutok lahat ng mga mata at kamera sa kanya. Bigla namang uminit sa garden at sa suot niyang namumulakpak na lace na gown. Pinagpawisan siyang bigla. Pwisit na Reggie to, sabi niya sa sarili. Paano nabuhay to?
Agad siya nag-isip ng isasagot kay Ralph. 2-letter answer. Para sa RB? Sumigaw siya mentally. Who cares what RB is? Nag-imbento na lamang siya ng sagot at nag-wish pa ng star. RF, as in Ralph Fernando. O baka RC as in Reggie Cortez? Feeling niya ang tanga-tanga niya. At that point, pinakaladkad na ng dad ni Ralph si Reggie sa labas. Hindi naman nanlaban si Reggie dahil alam niyang gets na ni Ralph ang lahat. Sumama na lang siya. Pero pinigil ni Ralph ang mga bodyguards. Lumingon si Reggie kay Ralph at sinabing, RP, as in Republic of the Philippines. Map sa anit ko. Hindi naman makapaniwala si Ralph sa narinig at biglang tumulo ang luha sa mga mata. Sa isang iklap, pagkasagot ni Reggie, naging maliwanag na ang lahat sa kanya. Mula umpisa hanggang puntong yon. Tinapunan ni Ralph ng kadiring tingin si Marseng. Iniwan ito at mabilis na tinungo si Reggie. Reggie, tanong niya sa tunay na chatmate niya. Wala namang masabi si Reggie. Tumangutang-ngulang siya. Alam niyang wagi na siya. Tapos na ang laban. Pagkahawak ni Ralph sa mga kamay ni Reggie, nadama ng binata agad ang good vibes at tranquility sa puso niya. Yung naramdaman niya tuwing nagchat-chat sila ni Reggie sa messenger. Nag-usisa na ang naguguluhang dad and mom ni Ralph sa tunay na nangyayari. Pero sinabi lang ni Ralph, she's the real Reggie Cortez. Tinutukoy si Reggie. Umiling-iling naman si Mr. Fernando at tinignan ng matala si Marseng. And who's this woman? An imposter. Casual na sinabi ni Ralph habang malapitang nakatitig sa mga mata ng tunay na Reggie. Nagsalita si Mrs. Fernando. You mean all the while niloloko ka ng babaeng to? Tinukoy si Marseng. Muli siyang sumagot ng simpleng, yes. Yan lang ang tayo nasabi ni Ralph. Hindi na inalis ang pagkakatitig kay Reggie at marahang inalis ang mga luha sa mga mata ng dalaga. Nilapitan ni Mr. Fernando si Ralph at masinsinang tinanong, how sure are you that this woman is the real one? Tinukoy niya si Reggie. Habang nakatutok pa rin ang malagkit na tingin kay Reggie, sinabi ni Ralph, I'm sure. Sa pahintulot ni Ralph, pinahinto ni Mr. Fernandez ang kasal at pinutol agad ng pare ang seremonya. Nag-declare ito na no wedding ceremony has been concluded at pinunot ang marriage license ni Ralph at Marseng. At syempre, pati na rin ang marriage certificate na na-prepare. Kinasuhan si Marseng ng falsification of public documents at synthetic identity theft. Mahimbing ang tulog ni Reggie kaya naman pagising niya, fully refreshed na siya. Matiwasay ang lahat. Walang alalahanin. Tuwing naaalala niyang eksena sa garden wedding ay nagingiti siya. Tadhana nga naman. Kontento din siya sa katarungang natamo kamakailan lang. Mabait talaga si Lord sa kanya. Nakatuon ang pansin niya sa mga naaapi. In the end, ilalabas ng Diyos ang katotohanan. Ang sarap magising sa biyaya ng Panginoon, lalo na sa mga rangyang hindi mo naman pinagpaguran. Gaya ng very comfortable king-sized bed nila ni Ralph. Hindi na nag-aksaya si Ralph ng panahon sa kasal nila ni Reggie, ang tunay na Reggie. Naayos agad ang tamang mga papeles, original at authenticated lahat, at naganap na nga ang pinakabonggang garden wedding in Quezon City. Less than a month after, ito na sila sa kanilang posh master bedroom at naghahanda si Ralph ng kanilang breakfast. Ayaw ni Reggie ng magastos na honeymoon. Sa lawak at ganda ng bahay ni Ralph, gusto na lamang niyang i-explore ang bawat sulok ng mansyon at property with her husband. Iba pa yung other properties and resort farms. Siyempre. Over breakfast, nagkatawanan sila ng mga kwento ng buhay nila. From childhood to college to young adulthood, pati ng mga dreams and aspirations, nagbigla tuloy na tanong ni Ralph ang mysterious disappearance at reappearance ng asawa niya. Han, paano nangyaring nabuhay ka ulit from death? Sabi ni Ralph. Ano ba yun? Near-death experience or a case of amnesia like what they show parati sa Pinoy soaps? Dagdag pa ni Ralph.
Pagkatapos ay tumikim ito ng malaking subo ng fried eggs at bacon. Napansin nga ni Reggie hindi pa niya nakwento lahat kahit kanino ang details ng mystery na ito. Sinimulan niya muna ng higupin ng fresh brewed coffee. Magaling pala si Ralph mag-mix ng coffee blends. May mga hugis-hugis pa nga mga liquid creamer against sa black coffee at andoon ang hugis ng letters RB at RP sa loob ng puso. Hinayaan niyang nariwa ang alaala niya noong mga araw na yon. Madali namang binalikan ng memorya niya mga ito. Nagsimula siya. Biglang namatay ang tatang ko kasi na-stroke siya. So, kinailangan ko umuwi ng Bacolod agad. Hinabilin ko ang pag-chat sa'yo kay Marceng at iniwan ko ang cellphone ko sa kanya. Naisip ko na babalik naman ako kaagad. So, no problem naman, naiwan ko sa kanya to. Sabi ko na i-chat ka parate para hindi ka mawala sa messenger ko. Hinatid ako ni Marceng sa pier. Ang daming tao at pasahero, punong-puno ang barko. Sumampa na ako at nagtungo sa pinakaloob para hanapin ang cabin ko. Grabe, sobrang dami talagang pasahero nun. Sobrang init. Basang-basa agad ako ng pawis kaya nagpalit ako ng shirt. Pero biglang nahilo yung lola na nasa ibaba ng bed ko. Bukang na heat stroke ata siya kaya pinaypayan ko at humingi ako ng tulong sa mga kasama namin sa cabin. Yung iba tumawag ng first aid. Nakalimutan daw kasi ng lola yung gamot niya sa high blood kaya nakiusap muna sa akin na ibili ko siya sa pinakamalapit na drugstore. Wala din kasi yung gamot niya sa medicine supply ng barko. Ayoko sanang bumili nun dahil baka maiwan ako ng barko. Pero ayoko ding mamatay yung lola kaya yun, tumakbo ako palabas ng barko. Medyo payuko-yuko pa ang lakad ko para iwasagi o bunggo. Pero sa dami ng tao, na-delay pa rin ako papunta at pabalik. Sumisim pa ulit si Reggie ng coffee. Pinagmasdan ng mag-aang kain ni Ralph ng fried rice at mamahaling corned beef. And then, tanong ni Ralph, nagpatuloy pa si Reggie. Ayun nga, naiwan na ako ng barko. Ang tagal din kasi nung sales lady at cashier ng drugstore. At mahaba din pila. Noong nakabili na ako at papunta na sa barko, ayun, ang layo na. Tapos, yun na nga. Huminto naman si Reggie. Nakatitig ito sa table pero ibang nakikita yung mga eksena sa pier. Nagpatuloy siya. Habang naghihintay ako sa pier para sa susunod na biyahe, dumating yung balita. Lumubog daw yung barko nila lola. Lahat sila patay. Natahimik si Reggie. Bumuntong hininga. Naisip ko, andun ako dapat eh. Dapat isa ako sa mga namatay at hindi na-recover. Niligtas ako pala ni lola. Sumagot naman si Ralph habang umunguya. Niligtas ka ng Diyos para sa akin. Sabi naman ni Ralph. Tiningnan ni Reggie ang asawa at tumango. Naisip ko rin yun, mahal. May mission pa pala ako. Nginitian niya si Ralph at nagpatuloy. At ayun na nga. Tumuloy na muna ako sa pinsan ko at malapit sa pier. Ang layo kasi ng bahay ng amo ko. Pero nagkatrangkaso ako. Sabi nila siguro dahil sa trauma at depression. Bagsak na bagsak ang katawan ko. Hindi ko makalimutan yung lola. Yung mga tao dun sa barko. Ilang weeks din ako bago naka-recover. Nagkagana ulit sa buhay. At naalala na rin kita. Kamusta ka na kaya? Nabalitaan mo kaya? Kamusta na rin kaya si Marceng? Iyan ang mga naisip ko noon. Nung may lakas na ako, binala ko munang pasyalan si Marceng para makibalita tungkol sa'yo pero nung medyo malayo pa ako, natanaw ko na paalis na siya at posturang-postura. Bala ko sana siyang gulatin pero sa kapilihan ko, nag-try muna akong mag-detective. Sinundan ko siya suot ng isang cap para hindi kita ang buhok ko. At tapos nakamask pa ako. O diba ang ganda ng disguise ko? Nitipat ni Ralph sa cute niyang tanong. Nagpatuloy siya. Pumasok siya sa SM North at tumambay-tambay. Tumitingin-tingin sa mga dumadaang tao. Doon ko natulog ang may ka-date siya. So excited ako. Wow, si Beshi may date na. Gusto ko sanang hulihin kung sino. Maya-maya nakita akong gwapong ka-date niya. Super gwapo. Na-excite talaga ako. Nag-blush tuloy si Ralph. Tinuloy ni Reggie ang salaysay. At dahil okay ang disguise ko, lumakad ako sa malapit sa inyong dalawa at umupo sa next table.
So dinig ko rin ang usapan ninyo. Doon ko na nahuli ang conversation ninyo. Nalaman kong ikaw pala si Ralph na nakachat ko. Sabi ko sa sarili ko, teka, bakit nakadate si Ralph? At ikaw naman kinikilig ka sa kanya. Sinulya pa niya ang asawa at napatitig ng hinala. Ha? Nabigla naman at na-caught off guard si Ralph. Ay, akala ko kasi ikaw siya. Pero sa totoo lang, di ko naman talaga siya type nun eh. Pero minahal ko na si Reggie eh. Na-in love na ako. Paliwanag ng asawa. Tinuloy naman ni Reggie ang kwento. Kaya inisto ko siya. Pansin ko pag nakikita niya ako, napaparaning siya. Akala niya siguro multo ko kaya na-enjoy ko naman yun. Minsan sadya ako nagpapakita at nagtatago din. Isa yun sa mga parusa ko sa kanya. Para praningin siya. Nakangiti siyang sinabi at nagpatuloy siya. And then finally, nung kasal ninyo, doon ako nag-decide na lumantad. Kasi moment of truth na yun eh. Dapat hindi matuloy ang kasal niyo. Pero na lang if nagustuhan mo na talaga siya. Akala ko nga, kahit sinabi kong RB, babaliwalain mo lang kasi nagustuhan mo na siya. Tumayo naman si Ralph at inalalayan siyang tumayo din. Niyakap siya ng mahigpit nito at pumulong. Never, Reggie. Never. Nung sinabi mong RB, nakita ko agad lahat. I realized na hindi si Reggie yung pakakasalan ko. Well, in the beginning, I really had my doubts actually. I saw that she was an imposter. Hinarap niyang mukha niya sa mukha ni Reggie at sinabing, and I knew that you were the real Reggie. Sabay hinalikan siya nito at umayon na rin siya sa isang maalab na tugon. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!